Hello guys, at ngayon ay dire-diretso na tayo. Ayan. So katatapos lang nating mag-record dun sa may first video about top trending. Pwede nyo i-check mamaya pag na-upload na, no? Then ito na yung stock update natin palagi everyday. SEC, DMC, LTG, TEL, ALI, tapos GLO. Let's start with SEC. Ayan. So, ano ba ang nangyari for SEC? So, based dito sa weekly, halos no movement naman. Ano kung titingnan natin? No movement. Pero yung support is still the same. Ayan, sa may 32.96. Pagka nag-round off tayo, malapit sa 33. So, tignan natin guys. So, still same pa din yung concept dito, no? Still ranging to, no? Sideways, guys. Rectangle pattern. Okay, pa bounce, bounce, laglag, bounce, laglag, bounce, laglag, bounce, and medyo sideways right now. Ayan, no? So, typically, magiging bullish to, in my opinion, pagka nakapanik na sa 36. Ayan. So, yung 36, ito yun, guys. And actually, medyo malayo pa, no? Kaya for now, medyo ano lang tayo, chill lang guys, ano, for this one. So hindi naman tayo nagmamadali. Ayan. So pera na lang kung talaga nagte-trade ka, no? So for this one, pwede kasi to for investing, for passive income, kasi nga may dividend for SEC, no? So far, kung titingnan natin, medyo bearish. Bearish crossover here sa daily chart. Okay. Tapos, medyo namumula right now yung kanyang candlestick. Yung pagkaka-close na to, no? Right here. Ayan. 200 day. So, ano pa naman to? Still intact pa naman. Ayan. Pero tingnan natin. Ayan. And sana mag-hold, ano, ay sa may support natin. Malapit sa 33. So, next one is DMC. DMC, guys. For DMC. Doji, pero ano pa to? Hindi pa to nag-low since naka-weekly tayo. Medyo mabagal yung progress dito, no? So, ayaw pambuhusan talaga. Ayan, para ano na lang, ano? Isahan na lang guys yung hintayan, hindi yung ano pa, nagpapaasa pang ano eh. Ayan, no? Ayan, so for me, ano to, medyo alangan actually. And much better kung malaglag dito sa may 10.7, and much better kung mag-retest dito sa may trend line natin. Somewhere here sa may 10.4 at least dito sa area na to. Ayan. So, pagka binagtas natin to, sinilip natin yung trend line. So, intact to guys. Ayan, no? Mga touches. Okay. Ayan. So, based dito, pwede, no? Kung pagbabasihan natin yung mismong trend line natin before. Ayan, kasi matagal na rin to since 2021 pa. Ayan. Okay. So, for now, let's wait muna na kumbaga gumanda. Pero tignan natin. Let's see. Ayan, kasi dito sa weekly mukhang mag-crossover na yun. Okay, tignan natin. Ano mangyayari. Then, sa daily, medyo nagberde siya. Okay. Tapos, crossover din dito. Tignan natin. Yes. Pwede. Okay. So, syempre, since malapit naman dun sa may resistance, so, just in case lang na ano to mag-rally, pwedeng ganito mangyari, oh. Like this. So, it means pwedeng mahit yung 11.8 yung next green box natin dito sa taas. Ayan, no? So, ano lang, just in case lang kasi medyo ano siya bumabaling sa taas eh. No, di ba?
Plus, yung ano natin, 200 day. So, still intact pa naman din. Ayan. Next one, LTG. LTG. Check natin LTG. Okay, so medyo nag-bounce. Ayan. Pero base dito, mukhang pinaglaruan to eh. As low as 9.19 tapos pinitik hanggang 9.47. Ayan, so pinaglaruan guys, no? So since meron kasing ano dito, so actually kung titignan natin, may support dito sa area na to eh. Ito, dyan ano. And kaya medyo kumbaga naging ano siya, naging wild yung ano natin, yung candlestick. No? Ayan. So overall sa weekly, since nalaglag na nga tayo kasi, kaya for me bearish because yun nga nasa baba na ng 200 day moving average based dito sa weekly and at the same time sa daily. Ayan. So pagka chinek natin sa daily yan, same lang. Ayan o. Nasa baba ng 200. Pero tignan natin kasi nag-retest eh o. Okay. So nag-retest dito kanina. Nag-retest guys. Let's see kung ano mangyayari. Kung makakabalik ba sa taas ng 200 or hindi. Ayan. So the mere fact kasi na ano to, nalaglag tapos nag-retest. Kumbaga ito na yung masasabi nating final judgment, ano? Kung siya ay makakapanik, good. Pero kung hindi, so it means magkikreate ng lower low. Yun lang, ano? Ayan. So bukas i-update natin ulit to. Ayan. So next natin, TEL. For TEL, okay, ano ba nangyari? Same pa din. Ayan, kasi na-hit na yung resistance natin sa 1.5 for this one. So tignan natin. Medyo nakabaluktot na dito, no? Let's see guys, ano kasi sa weekly hindi pa to close eh. Makikita natin kung magkakaroon ba ng divergence kasi dito lower high na dito eh. Pwede, no? Lower high. Ayan, so tingnan natin. Ayan, sa part naman ng ano, daily chart, overbought plus bearish crossover. Kaya let's anticipate na pwede itong mag-pull back guys. Ayan, so since night naman na yung resistance, ano? So pwedeng bumalik dito sa 1,460. Ayan, so pwede ron, no? So right now, yun muna yung flavor na ano natin dito kay TEL, ano? Yung mismong update natin. So pull back to. Ayan, kasi overbought dito eh. Ayan. So sa malamang sa malamang. Ayan. Next one, ALI. Check natin. Okay. So halos nakatouch na dito sa may ano natin, ano, sa may 30 resistance sa may green box. Pero of course, still the same pa rin naman yung ano natin dito, yung pinaka main problem ano for ALI. Ayan. Because kung titignan natin, sideways to talaga actually, ano. Ayan, no? Kitang-kita eh. And palagi po nating ano, inuulit, pagka mga typical sideways na ganito guys, sideways na ganyan, it's either sa taas or baba. It means 50-50, no? So kung saan siya pagbe-break, so dun yung trend of course, no? So it means kung siya ay makapanik dito at mag-close sa may taas, ayan, so magiging ano tayo dito, bullish. Pero of course
with a confluence sa ating 200, ano? Ayan. Kasi yung 200 natin malapit lang din dito. Ayan, sa may 30.6. Ayan. So for me, much better kung parehas ma-meet, no? So dapat mag-break dito sa 30 and as well sa may 200 day moving average. So at least 30.6 dapat ano mag-close siya doon sa may taas ng 200. Ayan, para masabi natin bullish. And last but not the least, low. Check natin. So sa weekly, okay, so medyo mapilit talaga to, no? Ayan, no? Ayan. So sa part na to, crucial to, guys. Ayan. Kasi kung talagang ano to, mag-extend, pwedeng ma-hit to eh. 2250, guys, no? And sa weekly, kung titingnan natin yung 2250 na yun, excuse me, yung 2250, guys, yan siya. So yan talaga yung play niya, no? Kung tatapisin natin tong area na to. Ayan. So ganun talaga yung kanyang movement. Ayan, no? O, diba? So yan talaga, guys, yung ano niya, yung pinaka-movement, no? Sideways. Okay. Ayan. So of course, meron na tayo hint dito. Pwedeng umangat at mag-retest dito sa 2250. Ayan. Pero sa part na to kasi, kung mag-extend ba, edi goods, no? Ayan. So sa tingin ko, divergence, ayan, higher high, and even kung ano dito, no, mag-extend, divergence. Okay, then same here, since nag-pullback na tayo, pullback then bounce, no? So since meron pa tayong ano dito area, okay, para mag-revisit sa overbought, so I think pwedeng ma-hit yung 2250 na to. Easy lang yan for ano, no, for this one. Ayan. Then yung 200, goods na goods talaga to eh. Ayan. And I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.